Amen. Amen. Sound check. Sound check. Sound. Amen. Okay. Sana po nakapag-enjoy kayo sa pakinig. Pagpasensyahan ninyo kapag minsan, kapag biglang naputol yung broadcast kasi mahina ang internet. Amen. Okay, tayo manalangin. Panginoon, salamat Panginoon sa iyong pagpapala. Salamat Panginoon sa panibagong pag-asa na iyong binigay. Amen. Siksik, liglig at umaapaw, Panginoon, ng iyong pagpapala. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na iyong binigay na kailanman ay hindi namin na-expect, Panginoon. Pero napakalaking blessing na iyong binigay sa amin. Naway, Panginoon, gabayan mo kami, Panginoon, sa paano namin gamitin ang mga blessings namin at sana po ay hindi po namin ma-take it for granted. Salamat, Panginoon, sa bagong araw na iyong binigay sa amin kahit na maalinsangan, kahit na mainit, kahit na mahirap. Amen. Ay buhay pa rin na iyong binigay sa amin. Buhay na uh, pinuhunan mo ng pag-ibig, ng pag-aruga, at sana po ay hindi ma-appreciate namin. No? Sana ay magamit namin ng tama sa pagmolde namin ng character dito sa lupang ibabaw. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong pagpapala and blessings, Lord. Sa mga request prayers, sa mga kapatiran, dinadalangin ko po, Panginoon, si Brother Perry, na sa pamagitan ng kanyang magandang kalooban ay meron po siyang natulungan, nakasamahan, at na nalaman niya po, Panginoon, na maaari siyang maging tulong para sa inaasam-asam niyang uh, tulong para maging permanente siya sa kanyang trabaho. Kaya Panginoon, dinadalangin ko po, Panginoon, that all things work together for good. Gabayan mo sila, si Brother Perry, ang kanyang bagong kaibigan, sa mga samahan ng mga Pilipino sa US. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maggabay, mag-bless, na lahat ito ay maging daan para sa maging kasagutan sa kanyang inaasam-asam na uh, working visa at permanent na trabaho sa US. Ngayon rin, sa lahat ng mga kapatiran, uh, salamat Panginoon na na-celebrate namin ng napakasaya last week yung belated birthday celebration kay Sister Jinky sa kanyang anak, Sister Abby. At ngayon din, Panginoon, sa lahat ng mga nag-birthday itong nakaraan, sila Pastor Joe, Sister Puri, kay Pastor Ising, si Pastor Jess, itong nakaraang linggo lang. Salamat, Panginoon, sa pagpapala sa kanila. Patuloy niyo pong gabayan sila, Panginoon, sa kanilang ministry. At hindi lamang sila, Panginoon, especially sa mga kapatiran, sa mga mahal namin sa buhay, sa mga seniors, kila Sister Linda, kay Pastor Edlayo, kay Brother Perry, kay Brother Danny, sa lahat ng mga seniors, ikaw po patuloy na mag-bless, magbigay kalakasan, mag-bless sa kanilang ministry. Ngayon rin, Panginoon, sa mga kapatiran, ay bless mo kanilang mga activities, mga racket, anuman. Kay Sister Leia, kanilang mga trabaho, kay Brother Mac, kay kila Sister Doris, Brother Cyrus, si Sister Rebecca, Brother Alex, si Sister Julie, Sister Arlene, sa kanyang paa na may Panginoon, maging favorable, Panginoon, ang kanyang pagbisita sa orthopedic, kay Sister Julie Maganes, kay Brother Joshua, kay Sister Jinky, no?
lahat, Panginoon, ng mga kapatid, kahit na hindi ko isa-isahin, alam niyo, Panginoon, ang ating puso, kay Sir Ruth, sa kanyang trabaho, sa kanyang health, uh, Sister Marisa, no? Sister Marisa, sa lahat, Panginoon, ng mga kapatiran, kahit hindi ko masabi lahat ng pangalan, ikaw po, Panginoon, siya nakakaalam ng aking puso. Ikaw po, Panginoon, siya mag-touch sa kanila. At hindi lamang sa mga kapatiran, pati sa mga mahal namin sa buhay, mga kapatid ko, si Lourdes, sa kanyang uh, every week, 3 times na dialysis, na Panginoon, i-bless mo, Panginoon, na maging daan ito ng kanyang kagalingan. Bagamat maraming challenges, Panginoon, alam namin, Panginoon, that all things work together for good. Ngayon rin kay Francis, ang kanyang asawa, si Christy, sa kanyang mga anak, mga pamangkin ko, si Christine, si Francine, Panginoon, ingatan mo, i-bless mo sila sa kanyang studies, continuous good health, magkaroon ng mga panibagong wonderful experiences, ano man yung mga travels nila. Ngayon rin sa aking uncle, si Uncle Lawrence, Panginoon, touch his body, Lord. Naway, Panginoon, gamitin mo ang chemotherapy na maging kagalingan sa kanya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na malaking hamon, Panginoon, kanyang pinagdaraanan. Ngunit alam namin, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Hindi lamang kay uncle, pati sa mga auntie at uncle ko sa Hong Kong. Ipagpala, i-bless mo sila, Panginoon, sa kanilang effort, especially sa kanilang effort sa pagtulong sa amin sa paglakad sa papeles dito sa aming lupa, sa Sampaloc. Salamat, Panginoon. Ngayon rin, Panginoon, ang iyong, ang aming, ano man yung mga pinagdaraanan namin, ano man yung mga challenges, physical, uh, um, financial, Panginoon, lahat ito, Panginoon, alam namin na wala pong imposible sa iyo, Panginoon. At langin po namin, Panginoon, patuloy niyo pong gamitin ang iyong maliit na lingkod na may bahagi ang mensahe na iyong gustong ipahayag at ipaunawa sa lahat ng mga tao dito, sa mga lahat mga nakikinig sa mensahe sa araw na ito. Ngayon rin sa aming darating na joint fellowship, no, sa Black Saturday and Easter Sunday sa Tagaytay, pagpala mo mga travels namin, maging safe, maging fellowship namin na maging isang wonderful bonding experience at fellowship. At ikaw, Panginoon, siya mag-bless ng mga kamay na iyong ginamit. Maging ito man ay contributions at financial help, Panginoon, fundings, lahat ito, alam namin that all things has already been blessed, Panginoon. Sapagat alam mo ang lahat ng aming kailangan bago pa man namin malaman. Salamat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siyang naghayag sa amin sa unawa na ito na lahat ang aking mensahe para sa araw na ito ay ang punot dulo ng bakit ikaw po ay nag-manifest sa man sa pamagitan nagsimula sa iyong anak na si Jesucristo at tuloy-tuloy na nagmamanifest ka, Panginoon, Ama, sa lahat ng bawat sa amin ay dahil ito po ay tumutumbok sa resurrection. Ya Panginoon, gabayan mo yung maliit na lingkod na sana po ay mabuksan ko ang unawa na ito. Help me, O Lord, to be able to open up this understanding, this terrestrial application and understanding of the message that you have led me to share today. All these we pray in the mighty name of our Lord and Savior, in Jesus Christ. Amen.
So, punta tayo sa slides natin. Teka, session na ako ang lahat. Ako ang operator, ako ang host, ako ang ah, lahat ay ako. So, just be patient. Okay? So, lumabas na ba yung slides dyan? So, ang message ko today is the whole basis of God in Christ is resurrection. Amen? Ito dapat ang i-share ko sana last week pero medyo out of place, no? Na-realize namin na medyo hindi tugma yung timing at venue para sa sharing na yon. So, ito. So, nakita natin, di ba? Hindi lamang ito ang pag-manifest ng Ama sa kanyang anak ay hindi lang po palabas. Hindi lang ito para pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ito po ay dahil para maitawid niya ang lahat ng unawa sa resurrection. Amen? Nabasa natin, no? Naunawaan natin na tinatakbo-takbo ng panahon, ang Ama ay nag-manifest sa kanyang creation, humanity, sa iba't ibang paraan. Sa pinakauna, nag-manifest siya as God to humanity. And to be able for humanity to realize their mistakes, the law was formed. And because of the law, the humanity was able to see where what they are doing is right or wrong. Unfortunately, time and time again, humanity failed to comply with the law as a whole. Because if you break the law, either big or small, you break the whole as a whole. And so, the Spirit ushered in another testament, another covenant with humanity. And that was grace through the sacrifice and death of Jesus Christ, His only begotten Son. And through that grace, as time goes on, humanity misrepresent, misuse the doctrines for self-gain. Humanity was able to suppress the flow of the Spirit, especially during the 7 church ages, through man-made doctrines. So the Spirit, as part of its evolution of showing humanity who they really are, another testament came, and it was unconditional love. Amen? And through this unconditional love, the Spirit's dealing with humanity becomes a personal level. Amen? When we see that during the First and Second Testament, the leadership was always to one person, a leader. Then others should follow. With that kind, the anointing,
the personal journey with the Spirit was only limited to the leaders only. The followers will just follow. There was no personal uh, experience, realization, and understanding on a personal level. Amen? Just like when Jesus Christ came, he had a personal relationship with the Father. And it is all very important that we have a personal connection. It's not that humanity doesn't have a personal connection. Humanity has a personal connection with the Spirit. But because of the setup of a leader, of a one-man ministry, humanity tends to just, uh, humanity doesn't want responsibility. Humanity just wants someone that they could blame, that they could point to when everything goes wrong. Oh, I prayed to a God and he didn't bless me. So this happened. Oh, I prayed or yes, I did it with all my faith, but because of something that I did, I was punished. I was uh my faith is not enough. So humanity keeps on making excuses for themselves, either pointing to something superior and making themselves inferior, or they want to be a leader of over people, but they are lording over the people. When in fact it's written in the Bible, when you are a pastor, you are the servant of the people and you do not lord over the sheep. Amen? Because the sheep, the herd, is not yours. You are just the caretaker of the flock. Amen? And we could see so many religious leaders right now. It's so sad. Their hierarchy. They're now into politics. There are so many big church leaders who are now dabbling into politics na. Where's the love? Where's your faith in the Spirit? And so uh, this needs to happen. The resurrection is the manifestation of life. That there is life after death. The reason there is a resurrection because there is the illusion of death. Amen. When in real life, if you're going to apply real life, yes, death is a certainty. Sigurado mamamatay tayong lahat. Sigurado yon. And yet in the spirit, when looking at it through the eyes of the Spirit and understanding of the Spirit, that is actually an illusion. Because we, the people, humanity, are spiritual beings experiencing earthly lives. And yet, the earthly lives that we are living is not an illusion. It is real. It is reality. But it is a medium, earth, the flesh, that we need to go through to be able to shape our character. A spirit cannot shape its character if it is a spirit. It it is it has no limitations. And if there are no limitations, you cannot shape character.
Diba? How can you shape a character if you have no need, diba? You have no emergency, you have no weaknesses, you have no limits. How can you shape character? Diba? Kung wala ka limitasyon, imagine mo kapag tayo lahat hindi namamatay. E di maraming tao aabusuhin nila sarili nila. Hindi naman ako pala mamamatay eh. Sasadyain nila, gagawa sila ng mga hakbang, 'di ba? Na alam naman nila hindi naman sila mamamatay. Ito nga, alam nga nila mamamatay, marami pang mga kalokohan na ginagawa eh. Paano pa kaya kung nalaman nila hindi sila mamamatay? Pero kasi nga, ang spirit, for it to shape its character, to be able to bring out yung attributes sa sinasabi. Kasi in the spirit, it is life. It is a good seed. But in that seed, in that spirit, there are attributes that needs to be manifest that it cannot manifest because it is spirit being. So, how can it manifest temperance if there's not, there's no experience that you need temperance? So it creates reality, it creates limitations, it creates circumstances that you need to be temperate about. So are you going to decide to be temperate or not? Example, di ba? Sa totoong buhay, paano mo maipapakita na ikaw ay isang pasensyosong tao kung wala namang sitwasyon na kinakailangan mong maging pasensyoso? Di ba? Eh, walang problema eh. Hindi mo kailangan maging pasensyoso. Hindi may lalabas yung character na yon. Sabihin natin, drama, play. Kung walang totoong pananagutan, hindi mamomolde ang totoong character ng isang tao. So, kinakailangan magkaroon ng experiences sa buhay para anong pipiliin mong gawin. Kakapit ka lang basta't patalim o magiging pasensyoso ka at kakapit ka sa pananampalataya. Amen? Lahat po tayo, lahat, especially si Jesus Christ, especially ako, lahat tayo may pinagdaraanan sa buhay na sobra-sobra kang uh, itetest talaga kung hanggang saan ang kaya mo. Sapagkat yun ang pagmolde mo sa iyong character. But take note, yung buhay na binubuhay natin bawat isa, actually, tayo rin pala ang nagpili. Tayo rin. Misa, napapaisip ako, kinakausap ko sarili ko eh. Bakit? Bakit na ba kailangan ganun pa, ganun kahirap? Nakasulat sa Biblia. Diba nakasulat sa Biblia, alam ng Ama yung inyong pangangailangan. Pero bakit? Parang minsan, parang sa tingin natin, eh, parang sa sukdulan na. Tapos, nagkamali ka pa ng desisyon. Di, ang dami problema lumabas dahil sa maling desisyon na yun. Then I remember, sabi ni Brother Don, hindi yan sin. Sin is just an illusion. It is just missing the mark. Isip-isip ko, ang taong gumagawa ng hindi tama, mabilis niya sabihin na missing the mark ginagawa niya. Pero sa mga ibang tao na tumitingin sa kanya, na nakikita yung ginagawa niyang mali, sabi niya, hindi missing the mark yan. Talagang masama yung taong yan. Diba? Lahat ng mga circumstansya na pinagdaraanan natin lahat,
Mag-test yan ng character natin. Amen? Mag-test yan. And so, okay lang. Nandito ako sa harapan niyo. Sabi ko, okay lang. May talagang kahit paulit-ulit ka kakamali, we just miss the mark, brothers and sisters. Tuloy lamang tayo. Tuloy lamang tayo sa fellowship. Tuloy lamang tayo sa paglakad. Tuloy lamang tayo sa pagtutulungan natin sa isa't isa. Amen? Sapagkat lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraan ng proseso. Pero minsan ang hirap eh. Ang hirap. Parang ang bilis sabihin, pero yung circumstance, yung consequence ng action mo, parang ang hirap. Ilang malaman-laman ko, proseso ko kasi yun. Talagang kailangan pang molded talaga ng character. Hindi yan mabilis talaga. Yung diamante, di ba? Ang tigas nun. Pero grabe ang paghiwa sa kanya para maging maganda, makinang na bato. Ang ginto, para siya maging 24 karat gold. Ilang beses siya kailangan tunawin, ng tunawin, ng tunawin. Kasi bawat tunaw, tinatapon yung impurities. Tapos tutunawin ulit. Tapos natatapon yung impurities. Hanggang maglilinyas, hanggang maglingning siya ng pinaka 24 karat gold niya. Amen? Ganoon po tayong lahat. Okay, so punta tayo sa unang slide. Sabi dito, what are the benefits of resurrection? To sharing to ni Brother Don. Sabi ko, napakaganda ng, parang masyadong detalye siya magkwento, pastor eh, na hindi ko kayang i-detalye. Ako kasi, yung tao, gusto ko summarize na, gusto ko yung punto. Ang problema, hindi ma-appreciate ng tao kapag sinasabi ko yung punto na hindi nila nalalaman yung detalye. Okay? So, what are the benefits of resurrection? In April 18 of 1965, Brother Branham said, "It is the rising of the sun," paragraph 31. Therefore, if God raised up Jesus from the dead, did he raise him up for a memorial? And is this resurrection morning only a one day in the year or a certain day that we celebrate this? Or are we benefactors of his resurrection? What does it mean to me? What does it mean to you? Now we believe by faith that he raised from the dead. But what has that got to do with me? That was 2,000 years ago. So, tinatanong ni Brother Branham dito, yung resurrection, yung nangyari kay Jesus Christ, ano yan? Isang, gagayahin ba natin ang mundo na once a year lang natin sa celebrate? Di ba? Naging tagapagmana ka ba ng resurrection na yon? Ano bang halaga ng resurrection na yon sa bawat isa sa atin? So, dito, what are the benefits of resurrection? How do we put on and wear a resurrection body? What are the benefits of one new man? Do we actually have benefits? Are we really benefactors of resurrection? Diba, ang daming tanong. Tinanong itong mga ito kasi ang tao, mahilig tayo sa magandang balita, magandang unawa, isang araw lang. Tapos pagkatapos nun, balik na ulit tayo sa dating gawin. Anong kinasanayan natin? Anong tradisyon natin? Hindi po. Itong ini-enjoy natin na benefits ng resurrection, tuloy-tuloy po ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Especially sa mga taong nakakaunawa ng mensahe para sa presenteng panahon. So dito, it is the rising of the sun, paragraph 47. Not only was he the beneficiary of the resurrection, but all those seed that was resting in God's great promise was a benefactor of that resurrection life.
we truly understand the great promise is the promise of resurrection. The entire premises of God in Christ is based on resurrection. At yan yung inspirasyon ng title ko. The reconciling of the world unto Himself. We rest in the reality of that great promise being fulfilled, and we received everything from the resurrection that Jesus Christ revealed. He rose in a greater condition, and we share the same benefits through Him. He didn't get something that we didn't get. We received the benefits of the great promise too. Amen? So lahat ng mga benepisyo na ini-enjoy ni Jesus Christ, lahat tayo, kasama tayo doon. Pastor, parang ganun, hindi ako nakakalusot sa pader. Hindi ako nakakapagpakain sa 5,000. Parang yun ang gusto mong hanapin. And yet, every day, nagigising ka, sabi ko nga palagi, minsan yung tao, ang gusto nating mga himala, yung mga malaking himala. Sa totoo lang, nagigising tayo bawat umaga na hindi natin kailangan. Di ba nakakahinga tayo sa sariling baga natin. Sabi ko nga palagi, araw-araw, may mga tao sa ospital na sa ICU ngayon, hindi sila mabubuhay kung walang aparatong nakakabit para lang makahinga sila. Amen? Ang laki ng pwede natin mapasalamatan. And sometimes we take life for granted. Sometimes we take our health, our strength, our freedom for granted. Alam nyo ba, sa North Korea, lahat sila, buong populasyon, buong bayan, kailangan sunod-sunuran sila sa leader nilang diktador. Kung ano lang ang sabi ng kanilang leader, yun lang. Ang kanilang leader, ang kanilang Diyos. Sinasampan nila yun. Walang internet doon. Grabe. Lahat ng mga tao sa North Korea, kahit sino tanungin mo, ang Diyos nila, yung leader nila. Lahat sumasamba doon. Ganun kasarado kapag kontrolado ka ng diktador. Amen? Ganyan tayo dito. Meron tayong freedom of speech. Meron tayong mga freedoms. Pero minsan, inahayaan lang natin. Amen? Huwag natin hayaan. Huwag natin i-take for granted ang mga pagpapala na ni-bless tayo. Amen? So dito, tuloy ko sa pagbasa, no? Okay. So tuloy sa paragraph 97. Because I live, ye live also, sabi ni Jesus Christ. What a resurrection that was. And what a resurrection this is. To be quickened from the dead, to be made alive in Christ Jesus by God's quickening power. We have the same condition, the function of one new man, and we came to it the same way. How would that be? We had everything about our lives stripped away. Despite our efforts, we lost our belief systems, law indoctrination, religious faith, love, compassion, and empathy. Everything we seem to have was taken away. The old Adamic system led to Jesus and us being on Golgotha's bloody hill. Di ba nakita natin? Ang dami nating hinubad ng mga tradisyon. Amen? Na nakayanan natin ubarin. Tingnan nyo, daang-daang libong mga Pilipino, hindi nila kayang ubarin yung tradisyon na kinalakihan nila. Yung pananampalataya na palagi
ikaw ang magbubuhat ng sa Diyos mo. Diba? Sa bawat prosesyon. Nasaan ang Diyos nila? Nasa balikat nila. Kailangan ingat-ingatan nila sa pagbuhat. Mamaya mahulog, mabali yung ilong. Tayo, nag-graduate na tayo sa Diyos na nasa labas sa atin. Nag-graduate na tayo ng Diyos na sa langit. Nag-graduate na tayo na malayo ang Diyos sa atin, cannot be reached. Palagi tayo nagmamakaawa. Ngayon, alam na natin na kung saan ang Panginoon nandito sa mga puso natin. Diba? Ang layo na narating na natin. Hindi na po ako, personal, may mga Pilipino na nirespect ko kung ano yung paniniwala nila. Pero ang dami, naniniwala sa duwende, naniniwala sa multo. Kapag merong parang may bumulong ng kung ano-ano, natakot sila, hindi makatulog. Sa akin, wala na. Although, nung lumalaki ako, may mga kasambahay kami palagi. Nakakwento tungkol duwende, tungkol palaging may naririnig sa gabi. Alam mo ba, dumating sa punto nung bata pa ako, parang may naririnig na ako na naglalakad, may kadena, yung manika namin na kapag hiniga mo, pumipikit kapag tinayo mo, dumidilat. Ang pakiramdam ko, naglalakad na. Yung takot ko, yun ang nagmamaterialize sa mga bagay na nagtatakot sa akin, nagpapanakot sa akin dahil sa imahinasyon. Ngayon, yun ang paniniwala ng ibang Pilipino. Amen. Respect natin yun. Pero ako personally, wala na. Hindi na ako natatakot sa multo. Curious pa nga ako, may multo ba doon? Puntahan na natin. Makipagkwentuhan tayo. Sabi nila may poltergeist raw, may mga, di ba yung mga nasa palabas, yung mga manananggal, mga vampira, natakot sila. Baka, kapag may tumutok-tok raw sa yun, oo, tapos buntis ka, lagot ka. Mamaya, gapangan ka ng aswang. Ngayon, ay meron ba? Tignan natin. Tignan natin. Makipag-usap tayo doon. Pero kahit anong gawin kong paghanap, wala ako nakikita eh. Diba? Nasa tao ang paggawa ng mga bagay na hinahanap-hanap. Amen? So, it's very important na makita natin kung gaano kalayo ng narating natin. Amen? And tuloy lamang tayo. Huwag tayong aatras. Amen? So sa next slide dito, think of those words from Jesus. Sabi ni Brandon to. Think of those words from Jesus on Golgotha's hill. He cried, my God, why have you forsaken me?" That was one of the last things Jesus spoke as he realized the crucifixion was the abandonment of the spirit for any human. He realized he was left alone on that piece of wood to be sacrificed. The utter heart-wrenching emotion of separation brought him intense despair at the crucifixion. It is clear in those tragic words, my God, why are you doing this to me?" Imagine mo sabi ng mga disipulo, diba? In Him dwelleth the fullness of God bodily. And yet, pinaramdam sa Kanya ito. Pinaramdam sa Kanya yung the very moment na umalis ang Spirit sa iyong katawang tao. Na ganoon, grabe.
may experience na yun. Bakit? Para maramdaman ni Jesus Christ ang pagiging guilty. Pinaramdam kay Jesus Christ ang isang bagay na I think he doesn't deserve, pero kinakailangan. Ang consequence ng sin. Bakit? Sapagkat ang papel niya at that very moment is to become the very sin of the whole world. And with that, akala nyo ganun-ganun lang, sin for the whole world, walang suffering. And with that, pinasa niya lahat ng kasalanan. Sana ng ilang tao lamang. Ng buong mundo. Sabihin mo, hindi siya naghirap, hindi siya nagsuffer. Pasan-pasan ni Kristo ang weight ng sakit ng kasalanan para sa buong mundo. Tapos tayo, ayaw natin i-realize yun. Gusto natin, tayo lang ang magbuhat ng kasalanan natin. When in fact, sabi ni Jesus Christ, if you feel your burden is heavy, give it unto me. Diba? Inaangkin ni Kristo yung pasan-pasan mo. Sapagkat ito ang papel ko, sabi ni Kristo. For my yoke is easy and my burden is light. Amen? He experienced sufferings and death for the sins of the whole world. So that what? So that he could give all of us his righteousness. Amen? For us to enjoy. Pastor, nagkakamali pa rin ako eh. Pastor, mali pa rin minsan naman ang desisyon ko eh. Pastor, minsan may nagagawa akong mga bagay na kasalanan pa rin eh. Sabi nga, yung pagkakamali mo, buong buhay mo ba? Ikaw ganyan ka na ba? Hindi, di ba? Nagbago ka, di ba? Kung nawalaman mong mali yon, nagbago ka, di ba? Bakit mo inaangkin yun na parang ikaw na permanently ganun? Kaya punot dulo ng ginawa ni Kristo ay para malaman mo na parte yun ng iyong proseso at nung malaman mo kung paano mo i-correct ang sarili mo, kinorek mo, then you just miss the mark. Amen? At tuloy ka lang. Ay, so ayan, Pastor, di may license to sin na pala ako. Di ba? Yan ang maling kaisipan eh. Wala na pala tayong kasalanan eh. Pwede na ako gumawa nun. Di ba? Nung unang-unang nagbukas si Brother Don tungkol sa everyone is free. Everyone is free. Ang unang naisip niya na, pwede na pala ako mambabae, pwede na pala ako uminom, pwede na pala ako gumawa ng kasalanan. Sabi ko, bakit yun ang ako na in-entertain mo, kapatid, brother, pastor? Bakit yun ang agad naisip mo? Hindi yun naisip mo na malaya ka, na mas makakapag-fellowship ka, na mas masaya, mas umaapoy ang kalooban mo kasi hindi ka na weigh down sa mga kasalanan mo. Diba? Yung guilt mo sa iyong nakaraan. Amen? Yun ang totoong freedom. Na makapag-serve ka ng buong puso na hindi ka na-chain down ng chains of circumstances, chains of weaknesses, chain ng mga inferiority complexes mo kasi hindi pinalaya ka na ni Kristo. Amen? Ang unang naisip ng ibang mga Kristiyano pa naman, pastor pa naman, ang inisip-isip, free na ako magkasala, free na ako mambabae, free na ako hindi pumunta ng church. Bakit yun agad ang entertain mo, kapatid? Yung mga ganun kasi naisip nila, natakot sila mawalan nito ng support. And totoo.
Ang dami. Nawalan. Sabi ni Pastor Jesse, nakaunawa na ako sa mensahe. Wala na. Wala na dumarating. So, kailangan magtrabaho lahat. Yung mga nasa second coming, ang daming suporta. Galing US pa. Galing abroad. Amen. Okay lang. Kung saan sila masaya. Pero tayo, at least alam natin, nabigyan talaga natin ng kalayaan. Sapagkat yan naman totoo eh. For the Spirit of the Lord is, there is liberty. Amen? At hindi ka magiging talagang malaya kung lahat nakamando ka. Na bawal gumanon, bawal ganun, bawal. Pero sabihin mo, for the Spirit of the Lord is, there is liberty. Pero ang daming bawal. Ang daming mong dapat gawin. Para ikaw maging Kristiyano, kailangan maniwala kay Kristo, kailangan magpabautismo, kailangan pumunta ka sa church, kailangan magbigay ka po, kailangan. Akala mo, sabi mo, kapag na-convert ako, magiging malaya ako. So, kailangan i-balance natin yun. Yes, malaya ka at malaya kang makapag-serve sa Panginoon, malaya kang maniwala kay Kristo, tanggapin si Kristo, malaya kang gusto mong magpabautismo, pero kailanman ay hindi na yan magiging isang requirement para ikaw ay maging ligtas. At binasagan natin yung mga dapat maging ligtas sapagkat lahat ay eternal. Ha? Ganun? Nang malaman-laman ng tao na lahat sila eternal, ay hindi pwede, hindi na ako pumunta ng church. Eternal rin naman ako. Ligtas rin naman ako. Nang malaman-laman natin, yung mga experiences na pinagdaraanan natin, lahat yan, may level yan. Although, ang pinaka-ending noon ay makikita-kita rin tayong lahat. Pero yung paraan kung paano mo pumunta doon, yun ang kaibahan. Sabi nga ni Berdon, pwede ka, di ba? Isa lamang ang destination nating lahat. Pero ang pagpunta mo sa iyong destination, depende sa desisyon mo sa buhay, kung ito ba ay maglalakad ka papunta, sasakay ka ng eroplano, sasakay ka ng kotse, mga kabayo ka, o kailangan kang itali sa harapan ng kotse, nagpupumiglas, papunta doon sa destination na yun. Depende sa desisyon mo sa buhay. Amen? Pero lahat tayo ay darating at darating doon. Amen? Sana ay maintindihan ninyo, no? Ang punto dito is ganun. Lahat ng mga experiences na pinagdaraanan natin is part ng shaping ng character natin. So there will be times sa mga tao na naging na pariwara, na lost, naligaw ng landas. Ngunit sinabi ni Kristo, kung kayo ay may 100 tupa at naligaw ang isa, hindi ba ninyo iiwan ang 99 at hahanapin yung isa na nawala? May paraan. Pero, hindi mo alam. Yung isang tupa na naligaw, hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya bago siya nakita. So, napaka-importante pa rin ang integrity, ang character. Yes. Pero hindi po yan na ito gawin ko, tapos na. Pwede na ako mag-liwaliw sa buhay. Hindi. This integrity, itong character natin sa buhay, it is a lifelong process
of shaping, going through experiences of growth, maturity, and tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy yun. Amen? So if you want to understand the full tragedy of those words, anong words na yun? Yung, my God, why are you doing this to me? Full tragedy of those words and the benefits of the resurrection body, you must realize what they meant. Christ saw that his walk in the Adamic system was a life devoted to truths for humanity. According to his best conviction about the law, he realized it had all been a terrible illusion. Following the law could not save the Adamic human race. He realized he must die, rip apart, tear down the middle wall, and bring into creation one new man. There was a time sa experience ni Jesus Christ, reading between the lines, no? Inakala niya na baka pwedeng hindi ako kailangang isacrifice. Baka kung tayo ay maging masunurin sa kautusan, baka malusutan niya yung kanyang propesiya na kailangan niyang mamatay. Pero, pinarealize sa kanya sa mga circumstances, di ba nakita natin yung mga tao, di ba? Yung mismong kababayan ni Kristo na siyang, nung pumasok siya sa dangki, di ba lahat, nagtatapos sila ng palm leaves. Sabi niya, Hosanna, Hosanna! Yung hari, yung palaspas, di ba? Lahat nag-celebrate yung hari. Dumating na raw, nakasakay sa donkey. But the very next day, o next, sila rin ang nagsisigaw, crucify him! Crucify him! Ganun ang tao. Kasi ang tao, sobrang sunod-sunuran sa one-man ministry, sa kanilang leader. Kung anong sabi ng leader, yun lang sinusundan. Hindi man lang nila inaalam kung tama o mali. Amen? Yan ang law. Yan ang under the law. At kung hinayaan ng Panginoon ang Spirit na palaging under the law pa rin ang humanity, tingnan mo ano nangyari ngayon. Buong mundo, nakagulo ngayon. Kasi may iilan na mga bilyonaryo, may ilang mga corrupt na mga politiko, gusto nila kontrolin ang buong mundo, mga diktador, kontrolin ng masa na maging mga tagalingkod nila forever and ever. Nawala na yung essence ng pagiging pag-ibig sa kapwa-tao. Nawala ang kanilang pagiging tao. Yun nakakalungkot eh. Amen? That is what you get if you will always have law. People will misuse the law. Naman ngayon, ang pinakamahal na di ba, pinakamaraming pera na trabaho ngayon, abogado. Sapagat ang mga abogado, kahit na maling-mali ka, kriminal ka na, mamatay tao ka, kaya kang ipag-absuelto. Grabe, di ba? Nang dahil kaya nilang baliktarin yung mga nakasulat o yung sobrang pag-unawa lang sa nakasulat. Hindi na nakalimutan na ng tao yung pinakapuso ng bakit may kautusan. Amen? So now the Spirit is dealing in a personal level na. Sobrang halang ng kaluluwa ng ibang tao. Pero nakita, saan ka nakakita? Kakanakaw lang ng taong yun, nasa CCTV mukha niya. Nung nahuli, sabi, Todo, hindi ako yun. Hindi ako yun.
Kahit na mismo na, nasa CCTV, ang linaw. So sa next slides, sabi dito, ito ay daing ni Haring David kasi nagkasala siya nung pinuntahan niya si Bathsheba at kinonfront siya ng propetang si Nathan. So dito na naghoy umiiyak si Haring David. Psalms chapter 51 verse 12 to 19. Sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. May kanta ito, alam ko, may inspiration kanta. Then I will teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Diba? Paano ka makakapag-convert ng tao kung ang mga tao, pakiramdam nila, hindi mo pinagdaraanan, yung pinagdaanan ko eh. Hindi mo ako maintindihan. Pangit man sabihin, no? Pero yung mga taong dumaan sa grabing pagsubok, minsan sila pa ang pinaka ginagamit ng Panginoon para may mas maraming tao na mahikayat. Amen? Sabi nito, Hari David sa verse 13, di ba? Then I will teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Deliver me from blood guiltiness, O God, thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. O Lord, open thou my lips, and my mouth shall show forth thy praise. For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offerings. Parang noon, may idea na sila. Basta, tapusin ko lang ito The sacrifices of God are a broken spirit, and a broken and a contrite heart, O God, thou wilt not despise. Do good in thy good pleasure unto Zion. Build thou the walls of Jerusalem. Then shall thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offerings and whole burnt offering. Then shall they offer bullocks upon thine altar. Di ba sabi na dito? For thou desirest not sacrifice, else would I give it. Thou delightest not in burnt offerings. Sapagkat yung pag-sacrifice at pagbigay ng burnt offering, kung wala doon ang puso mo, isang puso na naghoy, isang puso nagsisisi talaga, walang saysay ang pag-sacrifice mo para sa Panginoon. At nung dumating si Kristo, nung time niyang yon, yan ang gawain ng mga tao ng Israel. Bili sila ng bili ng mga burnt offerings, sa sacrifices. Wala naman doon yung puso ng tao na totoong nagsisisi sa mga kasalanan na ginawa nila. Parang ngayon, di ba? Yung mga nangungurakot, yung bilyong-bilyong perang ninanakaw nila, yun ang gagamitin nila para kapag sila ay nahuli, kapag sila ay kinoconvict, yun ang mga pera na kinurakot nila, ninakaw nila, kukuha sila ng pinakamagaling na mga abogado at yun ang pangtatabla nila. Maghahawak sa kanilang mga kaso. Amen? Wala doon ng pagsisisi sa kanilang mga puso. Sapagkat nakikita ng Espiritu ang puso ng tao. Amen? The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, isang pusong naghoy, nagsisisi. Amen? Then shalt thou be pleased with the sacrifices of righteousness, with burnt offerings and whole burnt offering.
kailangan nandoon yung puso natin. Amen? Amen po ba? So, part yan ng pag-mold sa character natin. Porket ba na hindi ka na, di ba? Porket ba sinabi natin walang judgment na, malaya ka na sa iyong ginagawa. Sabi ko nga, ikaw rin ang nakakaalam kung anong ginagawa mo. Amen? Ito po ay tinitira ko. Walang iba ako tinitira kundi sarili ko rin. Kaya natuto ko mga hard lessons sa buhay ko. Amen? Nagpapasalamat ako na dininggin ng Panginoon ano man yung mga kahinaan natin ay pinupuno ng Panginoon at pagmolde sa aking character. Amen? Amen. So sa Matthew chapter 26 verse 38 to 39. Then saith he unto them, my soul is exceeding sorrowful. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo. Ito ay parang last supper nila eh. Even unto death. Tarry ye here and watch with me. Garden of Gethsemane ito eh. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Diba? Hanggang sa pinaka bisperas ng dapat kamatayan ni Kristo, siya ay nanalangin kung pwede malusutan sana niya yung kamatayan. Ayaw mamatay ni Kristo. Ayaw up to the last very night na dapat in the morning mapapahirapan siya, mamatay siya. Ayaw niyang mamatay. And yet, sabi niya, ito ay kinakailangan ko kasi nakita nga niya kung hahayaan na lang palagi sa Adamic way, wala po, walang kahihinatnan ang tao. So kinakailangan sa pamamagitan ng dugo at sakripisyo ni Kristo, papasok yung panibagong testamento. Amen? Kaya sabi niya sa huli, sa pinakahuli, nag-surrender siya. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Let your will be done, sabi. Amen? Kagaya si Mary, sinabi ni Mary, yung nanay niya noon, nung sinabi ng Espiritu kay Mary, na ikaw yung manganganak, hindi makapaniwala si Mary. Manganganak ako. Wala pa nga nangyayari sa amin. Manganganak ako. Pero sabi ni Mary sa angel, that your will be done. Amen? Kahit sa mga bagay na sa tingin natin parang imposible. Pero dahil sa panampalataya, amen, naging posible. Naging tao. At sabi dito, ito yung mga verses na papakita ko na lahat yan, maaring sa tingin spirit, kung spiritual na paningin, parang lahat ilusyon. Bakit? Sa Matthew chapter 6, verse 7 to 8, sabi dito verse 7, but sabi ni Jesus Christ, when you pray, use not vain repetitions as the heathens do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Parang paulit-ulit ko sabihin, wag mo nang gawin yon. Bakit? Sa verse 8, be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Amen? Alam na ng Spirit ang kailangan mo bago pa man naisipan mong sabihin.
o bago pa man mo malaman. Amen? Bago mo hingiin. So sabi ko kanina, kung alam mo na pala bakit di mo binibigay? Ang taray, ano? Sapagkat minomolde nga natin yung character nga natin. Ito pangangailangan mo. Anong gagawin mo? Di ba? Parte yan ng proseso ng bawat isa. At sa pamagitan nun, doon namomolde tayo kung sino tayo. And tuloy-tuloy yan. Your whole life, you will be given choices in life. Sana po ay maging tama palagi sana, no, yung desisyon natin. Kailangan ay magtiis ng konti, manalig, manampalataya. Amen? Tuloy lamang tayo. At sabi dito, di ba? Sabi ko nga, tungkol sa kaligtasan, ito binasag na eh. Sa Revelation chapter 13, verse 8, sabi sa verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Ano? Lamb slain from the foundation of the world. Bakit kailangan patayin ng lamb? Kasi nga siya, ang kanyang kamatayan ay para sa paghugas sa kasalanan ng buong mundo. Amen? Kailan siya namatay? Kailan tumulo? Kailan siya namatay? The lamb slain from the foundation of the world. So right from the very start, may nakalaan na para doon. Pero kasi nga, kinailangan yung dumaan ang proseso sa totoong buhay, sa lupang ibabaw. Amen? Bakit? Parte ito ng pag-mold sa character ng humanity, ng creation. Amen? Nagiging matibay tayo. Hindi dahil tayo ay natural na malakas at matibay. Hindi po. Nagiging matibay ang tao dahil sa mga pagsubok at hamon sa buhay na kanyang pinagdaraanan at napagtatagumpayan niya. Kaya yan ang nagpapalakas, yan ang nagpapatibay sa iyong pagiging tao. Amen? Sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay dito lamang sa lupang ibabaw, tayo ang pinakamiserableng tao sa balat ng lupa. Kasi ang pag-asa kay Kristo ay lagpas pa sa buhay dito sa lupang ibabaw. Kung saan man tayo pumunta after ng buhay na ito sa lupang ibabaw, buhay ang pag-asa natin kay Kristo. Amen? So with that in mind, eternal ka kasi kahit na mamatay ka, buhay ang pag-asa mo kay Kristo. Paano kang patay na mayroong pag-asa? Diba? Imposibleng may pag-asa ang patay. Sabi niya, ang Panginoon, ang Diyos, ay Diyos ng mga buhay. Hindi siya Diyos ng mga patay. May mga namamatay. Bakit siya hindi Diyos ng mga namatay? Kasi ang kamatayan ay ilusyon. Sapagkat lahat tayo ay buhay.
Parang ang hirap, ano? Bakit pa may kamatayan? Kakainis naman. Parang ang corny-corny. Bakit pa may kamatayan? Bakit pa may sufferings? Bakit pa may paghihirap? Kung lahat naman, buhay ang, di ba? Sabi ko nga kanina, kasi yun ang parte ng pagmolde sa bawat isang tao ng character mo. Amen? At kung hindi mo na-molde ng tama sa buhay na ito, tuloy-tuloy ang pagmolde natin kahit nalagpas sa buhay na ito. Amen? Kaya wag mong alalahanin kung saan pupunta si Hitler, kung saan pupunta si Judas, kung saan pupunta yung mga taong masasama. Sila lamang po ang makakaalam sa mga proseso na kanilang pinagdaraanan. Ang maging concern tayo ay yung sarili nating proseso. Kung saan tayo dadalhin ng mga prosesong yon at ano yung mga resulta sa buhay natin, sa mga desisyon natin sa buhay. Mga results, consequences, o anumang tawag doon. Amen? Because at the end of the day, it is you and Christ. Amen? At the end of the day, it is your experience with Christ. Nang makita mo, walang ibang tao si Kristo, kundi ikaw rin. Ikaw rin yun. Lahat tayo ay isang pinanggalingan lamang. Lahat tayo ay isa lamang yung last name nating lahat. Kristo. So, tuloy ko sa pagbasa kay Brother Don. Hindi pa tapos yung kay Brother. Sabi ni Brother Don, ini-explain niya tungkol sa resurrection. His earnest walk to move humanity, itong si Kristo, sinasabi ni Brother Don, his earnest walk to move humanity into higher realms of understanding came to an end, and what he accomplished to that point in life didn't truly matter. He demonstrated that he was capable of living in accordance with the law, whereas humanity was not. In the garden, he hoped his good works, coupled with power, love, empathy, and compassion, would earn him a different fate. Jesus Christ was hoping not to die sa cross ng Kalbaryo. Hoping. Jesus prayed earnestly in Gethsemane, having lived a life of complete sincerity and conviction. On the cross, his mission for humanity deserted him. He couldn't take humanity higher in his present form of that time. Diba? Ang pagiging tao ni Kristo kailanman hindi niya maaakay humanity as a whole sapagkat siya ay tao. Amen? Sabi ni Kristo, di ba? Kailangan kong umalis, kundi hindi darating ang comforter. Amen? However, his clear understanding led him to the resurrection body. He felt torn between two worlds, knowing he must end the old creation to become a new man in an immortal and incorruptible resurrection body. Amen? Sa mga, kaya nga, sinasabi si Pardon, diba, merong descension, merong ascension. Descension is pabagsak. Ascension is paakyat. For you to appreciate your ascension, you must descend to your weakest, lowest hell sa buhay mo para ma-build up ang iyong integrity, ang iyong pagkatao sa iyong ascension.
sapagkat hindi magiging makabuluhan ang victory, ang success, kung walang paghihirap. Amen? Sabi niya dito sa last slide. What are the benefits of resurrection? One new man, no more law, the absence of two worlds in battle, living in a glorified greater condition, walking in the quickening power, no more condemnation, no more sacrifice, heavenly condition, mind of Christ, healing, and so many more great things that we have in our resurrection body. Di ba ngayon, ini-enjoy na natin bawat isa? Saka lahat ito, sabi niya, one new man, no more law, the absence of two worlds in battle, di ba? Wala nang pag-battle sa atin. Wala nang hearing voices. Bakit? Kasi ikaw rin naman. Kung meron nagbubulong sa'yo, ikaw rin yun. Amen? Excuse me. Living in a glorified greater condition. Walking in the quickened power. No more condemnation, no more sacrifice. Heavenly condition, mind of Christ. Healing and so many more. And so many more great things that we have in our resurrection body. Yan, bawat isa sa atin, resurrection body ito. Ina-appreciate natin, nagiging mas makabuluhan ang pag-appreciate natin sa resurrection body na meron tayo. Coupled with understanding and pag-apply natin sa ating mga understanding. Amen? Nagiging makabuluhan ang lahat ito. Amen? So sana po ay na-appreciate natin. Appreciate natin, makita natin ng punot dulo ng manifestation ng Spirit in humanity is that okay, di ba? Ang punot dulo ng bakit nagmamanifest ngayon ang Spirit in all humanity ay para maipakita sa atin na totoo at nangyayari araw-araw ang resurrection sa buhay ng bawat isang tao. Araw-araw, nagsished ka ng skin, mga dead cells mo, namamatay. And you are regenerating new cells every day. Araw-araw, pagpagin nyo yung kama nyo. Di ba palaging maraming alikabok? Kahit na anong kulong ninyo doon sa room nyo, kahit na anong linis mo, bakit palaging maalikabok? Kasi may mga dead skin cells ka na nagsished sa gabi habang ikaw ay natutulog. You are experiencing the resurrection every day, every moment of your life. So, yan ay physical. Kapag ina-apply mo yung mga naririnig natin, yung mga understanding natin, nabubuhay, paulit-ulit sa iyo ang resurrection sa iyong unawa. Nagiging mas malalim, nagiging mas matibay, nagiging mas solid ang foundation mo sa iyong pananampalataya. Amen? At tuloy-tuloy lang tayo sa pagmolde ng character natin kung sino tayo. Amen? Dakbahan ng Panginoon. Di ba mas may sense, mas maganda nang malaman mo na walang kapag ikaw ay tumawid
sa curtain of time. Hindi mo na kailangan hanapin si Kristo. So, hanapin mo Jesus. Where is Jesus Christ? Where is Jesus Christ? Si Jesus Christ as ikaw at sa lahat ng mga iyong mga mahal sa buhay. Sapagkat ang sasalubong sa iyo doon, lahat ng iyong mga mahal sa buhay na nauna. At doon mo maaninag ang pag-ibig ni Kristo sa bawat isa. Amen? Amen po ba? Amen. Sana po ay laging pagpapala ang may sharing sa araw na ito. Meron kang gusto i-share, Pastor?